Ito mga kabali, meron ulit tayong re-repair 999. Dali yan, iba na yung shape ng mga housing kung kumpara natin sa mga dating mga old model. Yan. Dali, open muna natin yung kanyang top cover. Silipin natin kung merong nabago sa loob, kung minasira. Dali, open ko lang. Bali sa akin pagsusuri, alam naman ako nakakitang na bago, sunog, lumobo, yan, pumutok, na rin sunog. Ano pagka ganito, pwede natin testingin to. Di lagyan ko lang ng battery natin ng output. Ayan, saka switch natin ang switch. Last yung kanyang test valve. Tingnan natin kung may reaction. Bali ito, wala, no power, pati yung blower. Yan. Bali para to sa mga sa mga inverter na walang power. Bali subaybayan nyo lang yung video hanggang sa matapos para magkaroon kayo ng idea kung saan ba nagkakaroon ng problema pag nawala ng power. Bali ito, tanggalin ko lang yung kanyang housing. Hugutin na natin sa housing. Yan, bali mga kabali, ito lang naging problema niya nung galawin ko, nagkaroon. Bali yan yung natin, reverse polarity protection natin, dalawa. Bali ito na yung yung new model inverter side na pinaliit nila yung transformer, tas wala nang isa pang ganito din sa isang gilid. Yung sink, dapat apat din yung MOSFET dito sa reverse polarity. Yan yung mga binago nila sa unang model. Dali yan, palitan ko lang muna itong yung kanyang MOSFET. Palitan na natin direct para hindi na magkakaroon ng problema. Dali, umuuga sila parehas. Tapos wala na sa sahinang yung isa. Ayan, umiwalay na siya. Dali, galawin ko para makita natin na maluwag talaga siya. Saan ba? Ayan, galawin ko. Ayan, gumagalaw siya. Obligo tayong ayusin to. Bali, ayusin ko lang tong kanyang MOSFET. Hihinang natin na maayos. Ayusin ko lang. Ito mga kabali, yung isa sinasabi ko ng maano kaninang galawin, kaya pala putol yung dalawang pa, yung nasa gawi doon. Yung gawi naman dito tagalang mawawala dahil yung pinaka niya, source niya papunta sa capacitor ng negative. Bali yun ang gumagalaw, kaya mawawala talaga yung supply kanina dito. Source, bali ito yung gate niyan, gitna drain. Yan, source. Yun ang maluwag kanina rin sa sa dulo dito. Yung dalawa naman dito putol, yung drain saka source. Ay, mali pala, yung gate saka drain. Yan, ganyan ang lagay yan. Talagang mawawala, dalawa na putol. Bali yan, palitan na natin parehas para bago, para hindi siya magkakaroon ng problema. Tapos check na lang ako ng ibang parts kung may mahina pa, kung kailangan palitan. Bali yan, ayusin ko muna yung reverse polarity nya. Bali, tinanggalan natin yung nya, yung kanyang capacitor. Ang bali niya 4.75 UF by 400 volts. Bali, bumaba na siya, papalitan na rin natin siya para isang gawaan na lang. 0.2 na yung nawala sa atin. Bali 4.7 to. Yan. Bali, ang reading na lang natin sa kanya, yan, 4.5. 0.2 na yung nawala sa kanya. Bali yan, palitan ko lang din yung capacitor nya. Sa ibang parts, sa dalawang capacitor na to, okay pa. Bali nagawa ko nung nakaraan to.
Bali nakapag-adjust na ako ng ano rito na kanyang protect sa kanyang frequency. Yan, 430 na rin yung nakakabit yung resistor. Medyo maliit yung nakakabit. Papalitan ko na rin na medyo malaki. Palitan natin ng 1 watts. Kailangan 1 watts yung kakabit na natin dito para mas matibay. Naka-experience na kasi ko na na-open to kasi 1/4 watts lang yung ano, yung kanya ano, laki. Na-open siya. Nag-iinit din pagka ganito maliit lang. Kaya obligadong maglaki tayo ng ano, 1 watts. O kaya mga ano man lang, mga half watts. Ang meron ako dito yung 1 watts, yun na lang kakabit natin. Pangkaraniwan naman talaga 1 watts yung nakakalagay. Yan, palitan ko lang capacitor sa kayo ano, yung resistor na sa frequency natin. Bale ito, napalitan na natin ng 1 watts yung ating resistor. Saka dito, hindi na tayo naglagay ng 4.7. Bali, nilagay natin 4 UF bago. Bali, kahit naman 4 UF lang yan. Basta nag-adjust naman tayo ng frequency, okay lang yan. Tataas na rin yung voltage nan, yung frequency palabas. Bali yan, saka nag-ano tayo dito. Nag-resolder tayo ng mga hinang para sure na kahit mag-init hindi siya magkakaroon ng losing. Kaya testing na tayo. Testing natin kung ma-under na. Maganda under. Walang problema. Kaya natin ang output. Test valve lang muna tayo. Ayan. Testing natin kung mayroon ng tunog. Ayan, meron. Natin kung bibilis. Ayan, bumibilis. Bagal. Aliloadan lang natin ng ano, 1K. Ayan, ito dadirect ko na. Ito yung direct natin, mas malaki yung clamp. On ko na. Yan, maandar. Salo. Ihay natin. Yan, lakas. Lagay natin sa 2K. Maandar. Lagay natin sa 4K. Na maandar din. Kaya. Bali kaya niya yung 4K dahil yung ating protect in-adjust natin. Bali, napunta tayo na sa protect. Sasabihin ko na rin kaya bakit tayo nag-a-adjust sa protect. Bali, pag nakapindot ka na naiangat mo isang stick. Bali, pagbaba nun, kung di ka nag-adjust, malamang yan magpo-protect. Pero no, pagka ganito ginawa natin na nagpalit tayo ng resistor, nag-adjust tayo ng sensitivity niya. Bali, pag nakaangat yung isang stick na nakapindot, saka mo binaba, aandar pa rin siya. Bali, ang mangyayari na lang sa kanya, pag talaga sobrang alat na ng tubig o kaya lupa, nul na siya magpo-protect. Kahit na kahit iangat pa ba mo, kahit na nakababa parehas, pagka pinandar mo sa gawing alat, talagang hihinto siya. Bali, di na natin tinanggal yung protect niya, na-adjust lang natin. Yun yung trabaho ng protect, para kahit na nakaangat yung stick ng isa, yung humahabol ka ng isda o ano man yung hinahabol, pagbaba pa rin ng stick, aandar pa rin siya. Yun ang sa protect, in-adjust natin. Yan. Tingnan natin kung gaano kinakain sa battery. Tanggalin na natin yung blower. I-adjust ko na yung nito, yung frequency dati many years. Ito, on ko na. Bali 60 ampere, 750 watts. Yan, 700 ito. Dali yan, sa problema niya ito lang, yung kanyang MOSFET, mga naglulus, naputol ang paa. Tapos mahina na yung capacitor, sinabay na natin para isang gawa lang. Itong lakasan, bago lang to, kaya di na natin pinalitan. Sa inverter na to, okay na, yun lang ang problema.